sa lahat. Diba, sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. Ngayon, uulan ng kaso. Karamihan itong mga kasong to ay sa congressman. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it together. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pandarambong, Senator Marcoleta sasampa ng kasong plunder ng ombudsman. Pagtatalo sa BIR box, prosekusyon tutol sa hiling ng depensa na gawing closed door ang pagbubukas ng tax records ni VP Sara. Frozen money, perang nasamsam kay dating Pangulong Duterte nang arestuin siya, ipina-freeze ng ICC Trial Chamber. Mismong si Ombudsman Boying Rimulya nagsabi uulan ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. Kabilang sa mga sasampahan si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong kasong sasampa laban kay Senator Marcoleta at ano ang basehan nito? Jiggy, kasong plunder ang isasampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nag-ugat ito sa natanggap umanong 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang individual noong 2025 midterm elections. Hindi ito idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, maging sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa Ombudsman, posibleng paglabag daw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng Mandarombong si dating Congressman Mike Defensor na isa sa mga campaign donor ni Marcoleta. Ayon pa kay Ombudsman Rimulya, posible ring masuspindi sa pagkasenador si Marcoleta oras na ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero nakadepende pa rin daw yan sa magiging desisyon ng korte. Sa ngayon, sinusubukan pa natin ng kuna ng pahayag itong sina Marcoleta at Defensor tungkol dito, pero nauna nang itinanggi Jiggy ni Marcoleta itong mga paratang. Jiggy? At Camille, sino pa ang ibang mambabatas na kakasuhan din? Jiggy, kakasuhan din daw ng Ombudsman ng parehong plunder case si Senator Cheese Escudero. Kung babalikan natin, Jiggy, pinangalanan si Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng commitment o kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya ng kabuuang 280 million pesos sa negosyanteng si Maynard Yu para umano kay Escudero. 20% yan ng kabuang 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto sa Valenzuela, Quezon City, Marinduque at Oriental Mindoro. Pero nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga aligasyong ito. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Samantala, Jiggy, nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo naman laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Nagsasagawa raw ng sariling investigasyon ang Ombudsman. Hindi raw kasi nila tinanggap ang findings ng investigasyon ng DOJ dahil kulang umano ito sa case build-up. May higit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim naman sa preliminary investigation. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla, pero ito raw yung mga kongresista na may conflict of interest dahil sila rin ay mga kontraktor. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging kontraktor bawal yan Kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior.
At Camille, sinasabi noon ng minority centers na inuubos umano sila sa pamamagitan ng mga kasong ito para hindi makaboto sa impeachment trial ni VP Sara. Ano ang tugon dyan ng ombudsman? Jiggy, pinabulaanan niya ni Ombudsman Remulla. Giit niya, sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin umano silang ginagawang deal kahit kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas. Kasunod nga yan ng paglipat ng ilang senador mula sa Cayetano Block papunta sa Majority Block ni Senate President Win Gatchalian. Jiggy? At may desisyon na ba ang korte kung pananatiliin nila sa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Jiggy, wala pang inilalabas na resolusyon ang Sandigan Bayan tungkol dyan, pero kanina inanunsyo ni Ombudsman Remulla na may pinirmahan silang kasunduan para maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hihilingin daw nila sa korte na hindi na maisama itong si Bonoan sa sasampahan ng kasong graft at plunder kaugnay ng illegal insertions at kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Remulla, mahalaga itong magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga isasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Jiggy, bukas na magsisimula ang pre-trial ng Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft laban kay Bonoan at Senador Jinggoy Estrada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pumayag na ang defense team na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Pero may mga kondisyon ang kampo ng bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong kondisyon ng defense team sa pagbubukas ng naturang box? Yes, Jiggy, ayon nga sa House Prosecution Panel, dalawang kondisyon yung inilatag raw ng defense team ni VP Sara para nga mabuksan na itong BIR box. Ang gusto raw ng defense team ay buksan lamang ito sa isang executive session. Ibig sabihin, Jiggy, closed door ito. Pangalawa, dapat daw manatiling confidential ang laman nito at hindi maaaring isa publiko. Kung babalikan lang natin, Jiggy, noong pagdinig pa lang sa House Committee on Justice po, noong months ago, naging mainit nga na usapin yung pagbubukas ng BIR box. Sa ilalim kasi ng National Internal Revenue Code, maaari lamang ilabas yung tax records kung in aid of legislation o kung sa loob nga ng isang executive session. At sa huli, ipinaubayan na lang ng komite doon sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon kung bubuksan ba ito o hindi. Hanggang sa pre-trial conference, Jiggy, pinagtalunan pa rin ito kung bubuksan ba yung BIR box at mamarkahan bilang ebidensya. Tinutulan nga po ito ng defense team dahil hindi raw dapat clerk of court yung magdesisyon dito kundi nga yung Senate Impeachment Court mismo. At naghain na rin ng tugon yung kampo ng bise dito sa manifestation ng prosekusyon para nga buksan yung BIR box. Pinalaga naman ng House Prosecution Panel itong mga inilatag na kondisyon ng defense team. Pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor at ML Party List Representative Leila De Lima. I-insist po talaga ng prosecution na kailangan mabuksan yung BIR box at makita yung kanyang contents. This is an impeachment case at malaman talaga ang katotohanan, ano yung mga, at maipoprove ng prosecution ano yung importance or significance ng mga tax records na yan in relation to the issue of unexplained wealth. Hindi naman kailangan ng executive session. Bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil merong confidentiality provisions. At Marian, ngayong araw dapat ilalabas ang pre-trial order. Anong update dito?
Jiggy, inaabangan pa nga natin yung paglalabas ng pre-trial order na maglalaman ng mga detalye sa magiging takbo ng trial proper. Kasama nga po rito yung mga isyong lilitisin, ebidensyang tatanggapin o minarkahan, mga testigong ipatatawag at iba pang napagkasunduan ng prosekusyon at ng defense team sa pre-trial conference. Sa July 6 pa rin po yung inaasahang mag-uumpisa nga itong paglilitis kay VP Sara. Jiggy. At may second batch ng mga private lawyers na tutulong sa House prosecutors. Sino-sino ang mga ito? Jiggy, kasama nga rito sa second batch si Attorney Ted Te, yung interim chairperson ng Free Legal Assistance Group of FLAG. At dati rin siyang tagapagsalita at chief PIO ng Supreme Court. Magsisilbi rin pong private prosecutors sina Attorney Reynaldo Robles at Attorney Arnold Labay na isa ring CPA mula po sa Chan Robles and Associates Law Firm. Makakasama rin po ng prosekusyon si Attorney May Divina Gracia ng CND Law na dating naging abogado ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. At Jiggy, kasama rin po yung nauna na ngang itinalaga na spokesperson na si Attorney J. Tolosa. At inaasahan nga po ngayong araw isusumite yung entry of appearance itong batch 2 ng mga private lawyers. Sa ngayon, Jiggy, nasa 15 private prosecutors na yung tutulong para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Samantala, magsisilbi namang impeachment advisor at spokesperson si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. At ayon po sa House Prosecution Panel, hindi naman wala raw pong limit kumbaga yung kukunin nilang abogado. Hindi rin daw ito may tuturing na unusual. Pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shel Jokno at Private Prosecutor Reynaldo Robles. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. Madami pa rin pong trabaho na kailangan gawin kasi kailangan mag-background checks, kailangan mag-i-review lahat ng dokumento, kailangan i-prepare yung witnesses or yung possible questions, no? I-research yung lahat ng pwedeng i-research. No? So, hindi po madami yung 15 or 20. Jiggy, dagdag pa nga ng House Prosecutors, nasa 57 nga yung inilista nilang mga testigo at nasa 62 yung trial days na hiniling nila para nga ipresenta yung lahat ng kanilang mga ebidensya. Kaya kakailanganin daw nila lahat ng tulong na maaari para rito. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, inaprubahan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na ipa-freeze ang perang nasamsam kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakuha ang pera ng arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo noong March 2025. Hindi na sinapubliko kung magkano ito. Hiniling din ng prosekusyon na masuri ang iba pang gamit na nakuha kay Duterte. Nauna nang tumutol ang defense team sa hiling ng prosekusyon at tinawag itong fishing expedition o paghanap ng mali sa dating Pangulo. Susunod, dating Ateneo head coach Baldwin pwedeng makulong o ma-deport. At banta sa seguridad na itala sa ilang paaralan. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Posibleng makulong o mapadeport ang nagbitiw na head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Yan ay kung mapapatunayang wala siyang legal na papeles para magtrabaho sa bansa. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, una sa lahat, ano ba talaga status si Baldwin dito sa bansa? Yes, Jiggy, actually nagsagawa nga ng pagdinig ang Labor Department para malaman yan. Sa hearing kanina, inamin ni Coach Tab Baldwin na wala nga siyang Alien Employment Permit o yung tinatawag na AEP nang siya ay kunin ng Ateneo de Manila University bilang kanilang head coach. Actually, mula nung nagtrabaho raw sa Pilipinas si Baldwin, noong pang 2013, wala rin daw siyang AEP mula nung siya ay kunin naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP bilang consultant at coach eventually. Ano ba yung AEP?
Ito yung permit na ibinibigay ng DOLE sa mga foreigner na nais manatili at makapagtrabaho dito sa bansa. Maalalang naging head coach din si Coach Tab ng Gilas Pilipinas noong 2015 at ng sumunod na taon bago kinuha ng Ateneo noong late 2016, no, mga by December na yan ng taon na yon. Pinag-usapan itong work permit ni Baldwin matapos siyang ipatawag para sa isang clarificatory hearing ng DOLE kaugnay nga ng kanyang employment status. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Baldwin tungkol dito. Your Honor, I do not have, nor do I believe I ever had a card like that. We do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. At Mon, anong paliwanag ng kampo ni Baldwin kung bakit wala siyang AEP? Alam mo, Jiggy, ang iginigiit naman ng kampo ni Baldwin, hindi na raw niya kailangan pa na mag-secure ng AEP or yung Alien Employment Permit. Yan ay dahil meron na raw siyang tinatawag na Alien Certificate of Registration matapos siya ay magkaroon ng Permanent Resident Visa noong 2016. Patunay raw ito ng immigration o ng residency status niya ng isang dayuhan sa bansa. At dahil nga permanenteng residente na nga si Baldwin, iginigiit ng kanyang kampo na hindi na nga niya kailangan nitong tinatawag na AEP na karaniwang para sa mga non-resident foreign nationals. Pakinggan naman natin yung pahayag ng abogado ni Baldwin na si Attorney Janela Carla Flordeliza. At the time, his permanent resident visa status was vested to him. There was no requirement for Mr. Baldwin to secure a certificate of exemption. At Mon, anong sagot ng DOLE sa paliwanag ng kampo ni Baldwin? Parang sagutan nga talaga ito, Jiggy, no? Sabi naman ng DOLE dito, kahit sabihin daw na meron nga siyang Certificate of Registration na sinasabi, dapat daw kumuha pa rin siya ng exemption para sa AEP. Base sa Department Order 248 ng ahensya nitong January ng 2025, dapat mandatory na ang pagkuha ng exemption certificate. Sa ngayon, tinitignan din ng DOLE yung estado ng pagtatrabaho naman ni Baldwin mula 2013 bago siya mabigyan ng permanent resident visa noong 2016. Dahil kapag napatunayan na may mga pagkukulang o mali sa mga dokumentong ipinroses para kay Baldwin o ng dating coach ng Ateneo, maaari siyang makulong ng mula 3 buwan hanggang 3 taon bago siya ipa-deport mula sa Pilipinas. Susunod namang ipapatawag ng DOLE sa pagdinig sa July 9 ay yung pamunuan naman ng Ateneo de Manila University na siyang huling naging employer ni Baldwin. At Jiggy, binigyang din naman din ng DOLE na requirement talaga ang pagkuha ng AEP sa kahit na sinong banyaga na nagtatrabaho nga dito sa Pilipinas. Alinsunod yan sa Labor Code of the Philippines. Kung wala raw kasi ito, si Baldwin particularly, may tuturing siyang illegal alien. Pakinggan natin ang pahayag ni DOLE Secretary Francis Tolentino. Kasi kung hindi ka required nun, illegal ka rito. Everything you have done since 2016, 13, talagang illegal. That does not differentiate you from other illegal aliens working in Divisoria. Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalagang sumunod dun sa Alien Employment Permit kasi yun ang nakalatag sa batas. At Mon, kung tutuusin ay mas madali para kay Baldwin yung mapa-deport dahil technically illegal alien nga siya. Pero ang hinihiling ng mga pamilya ng mga biktima ay hustisya. Ano nang update din sa investigasyon dito sa kasong ito? Tama ka dyan, Jiggy, no? Dinipensahan naman ng DILG yung rekomendasyon na makasuhan ang mga coach ng Ateneo Men's Basketball Team ng paglabag sa anti-hazing law. Kasama rin dito ang nagbitiw na head coach nga ng Ateneo na si Tab Baldwin. Aalisin naman daw bilang respondent sa kaso yung mga ball boys, maging yung student manager. Imbis na maging akusado, posible pa nga raw silang gawing testigo. Hindi naman daw kasama sa inirekomenda nilang kasuhan ang iba pang mga student athletes na kasama noon ni na Rene Baterbonia at Divina Dili dahil mga biktima lamang daw ang mga ito. Kanina lang, humarap naman sa NBI sa Homicide Division nito yung 3 coach
coaching staff at opisyal pa ng Ateneo. Kasama niyan sina Ateneo coach Francisco Alas, Athletics Director Emmanuel Fernandez at physical therapist Jeric Rueca. Pinasabi na silang lahat ng NBI para sa pagpapatuloy ng ginagawang investigasyon sa pagkamatay nga ni Bater Bonia at Adili. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Nabulabog ng banta ng karahasan ang ilang paaralan ngayong araw. Agad namang umaksyon ang mga otoridad. Live mula sa Camp Crame, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, sa mga paaralan nito at anong naging banta? Jiggy, meron umunong banta ng pananaksak at pamamaril sa Batangas Integrated High School. Ayon sa PNP, ipinadala ang mensaheng yan sa Facebook account ng paaralan. Target daw ng karahasan ang mga estudyante na nasa mula grade 7 hanggang grade 10. Nagpakilalang grade 10 student ang nagpadala ng mensahe. Kinansela ang klase ngayong araw para sa kaligtasan ng mga estudyante. Payo ng pamunaan ng paaralan sa mga estudyante, magulang, mag-aaral at school personnel, manatiling kalmado, huwag magpakalat ng hindi verified na impormasyon at i-report agad sa kinaukulan ng anumang kahinahinalang mensahe. Binisita rin ng mga pulis ang naturang paaralan at nagsagawa ng assessment. Ayon sa Batangas Police, natukoy na nila ang minor de edad na person of interest kaugnay sa banta. Ninefer na nila ito sa pamunaan ng Batangas City Social Welfare and Development Office. Bukas naman magpapatuloy ang mga klase. Jiggy? At Jazz, bukod dito sa eskwelahan sa Batangas, ay meron pa bang ibang naitala na threat sa ibang eskwelahan? Jiggy, kinansela rin ang face-to-face classes sa Escalante National High School sa Negros Occidental. Kumalat sa social media ang banta umano ng pamamaril sa naturang paaralan. Natasan ng mga guro na magbigay ng learning materials sa mga estudyante para sa alternative learning. Nakikipag-ugnayan naman ang pamunuan ng paaralan sa pulisya para sa investigasyon. Jiggy? At ano ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para talaga mapigilan na itong nangyayaring ito, Jazz? Jiggy, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na mas mahigpitan ang seguridad para sa mga estudyante. Nananawagan din ng Pangulo sa mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak. Dapat rin daw natiyakin ng mga paaralan na nasusunod ang mga panuntunan para sa kaligtasan. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Susunod, Amerika at Iran nagkasundong itigil muna ang mga pag-atake at violenteng video games sinusulong ng ipagbawal. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Kapapasok lang na balita, may pananagutan sa batas ang 15 anyos na namaril sa paaralan sa Tacloban. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumabas sa pagsusuri ng social workers na may discernment si alias Rod. Ibig sabihin, sapat ang kanyang pangunawa na mali at labag sa batas ang kanyang ginawa. Sa ilalim ng Juvenile Justice Law, pwedeng sampahan ng asunto ang sospek na 15 anyos hanggang 18 anyos kung mapapatunayang meron siyang discernment. Hinihintay naman ng DSWD ang resulta ng psychological evaluation sa dalawang minor de edad na sospek. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tacloban City. May mga nagsusulong na ipagbawal ang violenteng video games sa mga minor de edad kasunod dito ng malagim na pamamaril sa paaralan sa Tacloban.
Live mula sa TV5 Media Center, namumuno sa balita si Ian Suyo. Ian, anong opinyon ng mga eksperto sa usaping ito? Alam mo, Jiggy, nakausap nga natin ng isang veteran or expert na psychologist. At ayon sa kanya, paliwanag niya, isa lamang daw ang paglalaro ng online video games sa napakaraming posibleng factors o dahilan kung bakit nagkakaroon ng agresibong aksyon o attitude ang isang menor de edad. Ayon kay Professor Mariflor Gatchalian ng Perpetual Help University, mas nakalalamang pa rin daw yung influences outside o social influences nga kung tawagin. Isa-isahin natin yan. Kabilang dyan yung kalagayan niya sa kanilang bahay, sa loob mismo ng bahay kung ano yung nangyayari dyan. Pangalawa, yung kalagayan niya naman sa loob ng eskwelahan, kung siya ba ay nabubuli, napagtitripan o inaasar. Isa ring factor dyan, yung pag-emulate niya sa nakikita niya sa mga nakatatanda or sa mga tinitignan niya bilang leader. At panghuling factor din dyan na kinoconsider ay yung mga nakikita niya at naririnig niya, napapanood niya through television, pati rin social media. Narito yung naging pahayag or explanation ni Professor Gatchalian. Hindi lumalabas sa mga studies na malaki ang kinalaman ng violent games and violent movies dito sa mga violent behavior ng mga bata. Masasabi natin contributory factors. Isa sa mga, pero hindi lang ito at hindi diretsong ito ang dahilan. Marami pa mga factors katulad ng sa bahay nila, ano bang meron sa bahay, paano ba pagpapalaki, sino ba ang gumagabay, meron ba silang maayos na relasyon sa bahay nila, sa mga magulang, kapatid. At yan, banned na sa bansa yung larong Gore Box na sinasabing nilalaro itong mga suspect na ito. Pero kung mawala na sa balita, itong usaping ito, pwede kayang makabalik ulit ito, itong mawala itong ban, itong game na ito. Jiggy, para ma-uplift nga yung ban na yan, kailangan raw munang matiyak ng developers ng Gorebox na may enough safeguards na ito. Naunang inimbitahan ng Senate Committee on Women and Children ang game developers ng Gorebox na based pa sa Germany at nagbigay sila ng email kung saan sinabi nga nila na hindi sila makakadalo physically or virtually man sa magiging pagdinig nito. Ayon naman sa DICT, kailangang paigtingin ng game developers yung age restriction sa Gorebox. Kasi kahit na may nakalagay na allowed age doon, ang argument nila, pwede pa rin kasing mapeke iyon. Kaya kailangan may additional layer of security or verification para talagang matiyak na yun yung tamang edad nung naglalaro. Nauna nang naban ng Gorebox dahil ito raw yung tinitignan nga na posibleng naka-impluwensya doon sa mga na-involved na suspect sa Tacloban shooting noong nakaraang linggo. Sa ngayon ay hindi downloadable sa mga application stores ng iOS, pati na rin ng Android phones yung Gorebox sa ngayon at hindi rin siya pwedeng malaro. Narito yung pahayag ng DICT. Si Gorebox, just to be fair naman, nakalagay sa kanya 18 plus. Okay. Pero wag naman nating ibigay yung responsibilidad sa mga magulang kaagad. Dapat bago niya ma-download, malaman mo na 18 siya. So ang hinihingi namin kay Google, meron bang safety measures yan si Gorebox na yung bata nagpapanggap na 18 tapos binigyan mo na access? Mali yun. At iyan nakikitang hakbang ng gobyerno para mabantayan itong paglipanan ng mga violent video games. Jiggy, sa ngayon nga, nakikipag-ugnayan na yung DICT sa Senado para sa posibilidad ng pagtutulak ng age restriction sa mga social media users. Target nila na iset sa 16 years old yung minimum age requirement enable to access social media, sa pamamagitan daw yan ng stringent o mahigpit na verification system. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC naman, nauna na rin sinabi na kailangan pang paigtingin yung cybercrime laws dito sa Pilipinas. Sa ganitong paraan daw kasi, mapapasunod yung mga foreign game developers na sumunod sa regulations o batas dito sa ating bansa. Kasi kung iisipin mo nga naman, Jiggy, isa ang Pilipinas sa may mga pinakamaraming active users when it comes to online games or virtual games na downloadable or pwedeng ma-stream through applications. Na-enjoy nila yung kinikita nila sa Philippine market pero wala tayong jurisdiction over them. Narito yung pahayag ng CICC. Ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito, nag-enjoy ng protection natin,
pero they don't want to be under our jurisdiction. They enjoy, parang they want to have their cake and eat it too. Yung kasabihan na yan, Manong Ted, na parang gusto nila na maprotektahan sila ng batas natin and yet ayos nila magpailalim sa batas natin. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa TV5 Media Center. Walang hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng patusadahan ni na Defense Secretary Gibo Teodoro at ilang Chinese officials. Ayon sa palasyo, ang utos si Pangulong Bongbong Marcos si pagpatuloy ang diplomatikong pakipag-usap sa China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kamakailan lang ng pagbawalan ng Chinese Foreign Ministry si Teodoro at kanyang pamilya na magpunta sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ipinataw ang parusa laban sa kalihim kasunod ng mga payag niya laban sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang China, ang bansang China ay tumutupad sa kanilang batas at sa kanilang polisiya. Ganon din po ang Pilipinas. At si Secretary Gibo ay tumutupad lang din sa kanyang mandato. Kagaya rin po ng mga opisyales ng bansang China. So, hindi naman po nagkakaroon ng anumang rift o sigalot dahil lang sa mga mensahe ng ating Defense Secretary. Susunod, Diwata meets General Torre. Magkamukha nga ba silang dalawa? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muling nagkasundo ang Amerika at Iran na itigil muna ang gantihan ng pag-atake. Yan ay matapos magkasagupaan ang kanilang mga pwersa sa Strait of Hormuz. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, bakit ba nagkaroon ulit ng pag-atake? Gayong, di ba nagkaroon na ng peace agreement? Alam mo, Jiggy, nagtuturoan at nagsisisihan nga itong US at Iran kung sino ba talaga ang lumabag doon sa kanilang ceasefire agreement. So umamin ang US na tinarget nito ang Iran dahil nga sa patuloy nitong pag-atake sa mga commercial ship doon sa Strait of Hormuz. So nagbanta ang si US President Donald Trump na ipagpapatuloy nila yung kanilang pag-atake sa Iran kung hindi titigil itong Iran doon sa pag-atake nga dyan sa mga commercial ship dyan sa Strait of Hormuz. At kapag nangyari daw ito, baka raw mabura na sa mundo ang Iran. Ako, grabe ano. Pero bilang ganti, nagpakawala naman ng Iran ng drone strikes doon sa mga military facilities ng US, doon sa Kuwait at saka sa Bahrain. Una nang umalma ang Iran laban doon sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na alam naman nating kaalyado ng Iran itong Lebanon. So sa isang pahayag, sinabi naman ng US officials na nagkasundo na ang US at ang Iran na mag-stand down at pag-uusapan nila itong problemang ito sa isang meeting doon sa Doha sa Qatar. Jiggy. At Gerard, dahil dito sa pangyayaring ito, may epekto ba ulit sa presyo ng petrolyo itong sitwasyon na to? Alam mo, Jiggy, sa obserbasyon natin, dahil urong-sulong itong peace negotiations ng US at Iran, parang ganun din yung magiging galaw ng presyo ng langis natin sa simula bukas. Ano? Kasi hindi natin maintindihan kung ang mangyayari ba dito, magkakaroon ba ng rollback o magkakaroon ng increase. So, ang sinabi ng DOE ay magkakaroon daw ng posibleng rollback na 1 peso and 16 centavos o magtataas ng 84 centavos sa presyo ng diesel. Sa gasolina naman ay posibleng may tapyas na 10 centavos o dagdag presyo na 1 peso and 90 centavos. Sa kerosene naman ay pwedeng magkaroon ng rollback na 78 centavos o dagdag na 1 peso and 22 centavos. So kinakwento sa atin ni Energy Secretary Sharon Garin, itong mga oil companies kasi iba't iba yung presyo nila ng pagkuha ng kanilang supplies kasi depende kung saan bansa nila kukunin, iba yung expenses nila doon sa freight, sa shipping o yung pagbiyahe nitong mga supplies na ito papunta dito sa Pilipinas, yung insurance at premium at iba't iba pang mga gastos. So range yun na ibibigay ng DOE. Pero ang sabi ni Secretary Garin, parang indikasyon naman daw itong makikita nating paggalaw ng presyo ng langis bukas doon sa pagiging stable na ng ating supply, ng ating presyo dahil hindi nakatulad noon dati na nasa
10 piso, 20 pesos yung galaw ng presyo ng langis. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. So, meron talagang may difference kada company eh. And putting it in one number only, medyo may dehado din. Ngayon, dahil medyo kumakalma na yung merkado, nilagyan namin ng price range kasi para lumapit siya sa kung anong binabayaran ng na actual na expense ng companies sa binibili nilang petrolyo. So, At Gerard, sa ibang usapin ay tataas daw ang singil dito sa toll sa SLEX. Anong update dito? Nako, tama, Jiggy. Heads up lang sa mga motorista dahil magtataas ng singil sa toll dyan sa South Luzon Expressway at doon sa Star Tollway o yung kilala na pala ngayon sa pangalan na Apolinario Mabini Superhighway. So, ang magiging galaw dyan ay mula Alabang hanggang Calamba ay magkakaroon ng dagdag na 11 pesos hanggang 32 pesos depende sa klase ng sasakyan. Dahil dito, magiging 137 hanggang 411 pesos na ang toll. Mula naman sa Calamba hanggang sa Santo Tomas, Batangas ay magkakaroon ng 3 pesos hanggang 9 pesos na dagdag sa toll. Katumbas yan ng 37 pesos hanggang 111 pesos na dagdag singil. Tataas din ang singil sa Star Tollway sa Section 1 ng nasabing expressway o mula doon sa Santo Tomas hanggang sa Lipa, Batangas ay madaragdagan ng 4 pesos hanggang 13 pesos ang toll. Mula naman sa Lipa hanggang sa Batangas City ay may dagdag na 4 pesos hanggang 12 pesos. Katumbas yan ng 121 pesos hanggang 363 pesos na singil sa toll mula Santo Tomas hanggang sa Batangas City, depende sa klase ng sasakyan. So paliwanag ng Toll Regulatory Board, ito ay second tranche na dahil may pinatupad sila na toll hike noong January at hinati nila sa dalawa itong pagtataas ng singil sa toll para nga naman hindi masyadong mabigat para sa mga motorista. Pero Jiggy, ito maiba tayo ng konti. Good news naman para sa mga consumer dahil magkakaroon ng bawas presyo na 12 pesos sa kada litro ng LPG. So ang katumbas niyan ay 132 pesos na bawas sa presyo sa kada 11 kilos na tangke. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Pahabol mga kapatid, mistulang reunion ng long-lost twin sa pagkikita ni na MMDA General Manager Nicolas Torre at ng internet star na si Diwata. O tunay na to. Yung mga nagsasabi niya kung magkamukha kami, ito na. O ayan, sa mga nagsasabi kung magkamukha kami. Husgahan nyo na. Para nga. Parang tama nga kayo. Parang batang kapatid si Diwata. Kumasa si Diwata sa hamon ng kanyang followers na makipagkita kay Torre, nakahawig daw niya. At para magkaalaman na dumalaw si Diwata sa opisina ni Torre ngayong araw, hirit ng netizens, pinagbiyak na bunga ang dalawa. DNA test na raw ba ang kasunod nito para malaman kung talagang magkadugo sila. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RP TV, True TV at 105.9 True FM.